Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Ito po yung last Sunday ko bilang inyong Japonesa. Pero bilang miyembro ng ating iglesia, at ito po yung ating home church, makikita naman po nito din ako dito. At sabi ko nga sa council, sabi, na ito na po yung huling turn ko para sa magiging Japonesa. Nandun po yung willingness ko to serve, kung saan po ako pwedeng makatulong, ay yun po ay aking buong puso gagawin. Dahil mahal na mahal ko po ang iglesia. Ito po ako nag-mature as Christian. Ito po ako hinubog ng aking mga magulang sa pananampalataya. At ito pong iglesia ito ang nagpaaral sa akin. Kung ano ang matatayuan ko sa ngayon, ay dahil po sa ating iglesia. Kayo po ang siyang nagbigay sa akin kung ano ang ngayon. Ang mensahe po na dadalhin ko sa atin, sa mga tanong ay pinangalanan ko title na Dakilang Pagtawag or Great Calling. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling tayo po at tayo po rin manalangin. Maraming Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito. Na muli po kami sama-samang napupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Tunay Panginoon, ito ang aking tinataas sa umagang ito. At lumang Panginoon ang mensahe na maririnig namin, magdadalhin ko sa pamamagitan ng iyong lingkod, ay tunay na makapagbigay sa amin ng magandang aral, magandang challenge o hamon para po kami lalong maging matatag sa mananampalataya na tunay na maglilingkod po para sa iyong pangalan. Opo, ang siyang sabi ni si Pagitna, tunay na maramdaman namin ang iyong presensya. Ito po ang ating dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Noon po sa binasang mga talata, kanina, ng ating kapatid na Ian, ito po ay tumutungkol sa pagkatawad ng ating nunong Abraham. Okay? Si Abraham po. So, ang buhay ni Abraham ay nagturo at patuloy na nagtutulong sa atin ng magandang kasaysayan na nakapagbibigay sa atin ng inspirasyon at gabay at challenges o hamon sa bawat isa sa atin. Gagayanin ko po si Pastor. May ibibigay ako o magbibigay po ako ng tatlo na mga halagang puntos sa pagkatawag ni Abraham at sa pagsunod niya sa Diyos. Number 1 po, God can call you any time of life. Ito po ay aking ginagawa. Ito baka mapagkakala ng God can call you any time of your life. Baka yung mapasok sa isipan niyo anytime ay pwede tayong kunin ng Diyos. Ay hindi pa naman po. Pag po na natin ilalagay tayo ay kasama na sa Kanya. Kasi meron pa po tayo mission dito sa lupa. So God can call at any time without protesting or postponing. Ganun po, ang pagkatawag o pagtawag ng ating Diyos, kapag naramdaman natin na tayo ay may calling, hindi po tayo pwedeng tumagdi. Hindi po tayo pwedeng sabihin natin na, teka po na, gusto po na, huwag po na kayo. Kasi busy pa ako, hindi ko pa yan kayang gampanan. So sabi nga, God can call us any time of life without protesting or postponing. Sa pagtawag ng Diyos kay Abraham, agad siyang tumugod ng alpo. Kung binasa kanina ni Ian, na tinawag siya ng Diyos, siya po ay agad na tumugod. Yes, Lord. Alala ko yung kanta ng mga talagaan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. May nandun agad yung pagsabi ng yes, Lord. Oo, Panginoon. Ako ay tumutugod. Mabilis na pagtutunay yun ni Abraham ay nagre-remind sa bawat isa sa atin. Ito po yung nagpapaalala na sa mga tinatawag na hindi agad natugon. Meron po mga example yan, mga halimbawa po yan. Halimbawa, kilala sa inyo, kapatid na Gloria
ikaw ay kailangan ng ating samahan para tayo ay magkaroon ng isang magandang proyekto, ikaw ang naka-assign sa ganito. Okay? Kaya yung ibang mga pangalan dito, okay? Pero, ano po ang sasagot natin, itututo natin? Sabihin, naku, I'm too old. I'm too old. Matanda na ako. Leave it to the younger ones. Bigay din sa mga mas bata sa akin. Di po ba, ang mga seniors? Pero dito po sa ating iglesia, iba. Ang mga seniors, napakasisipan. Napakasisipan po nila. Or, ang sasagot natin ay, tapos na ako dyan eh. Graduate na ako dyan eh. Ilang taon na ako dyan eh. Hindi ba naman? Diba? Yun po ang ating sasabihin. Pero sabi nga, ang pagtawag daw sa atin ng Diyos ay walang panahon. Walang panahon. Kasi ang pagsilbi po sa Panginoon ay wala po retirement. Meron po bang retirement o pagsisilbi sa Panginoon? Wala. So, ang pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos ay wala pong retirement. So, work po natin. Pwede po yun. Diba? Ang early retirement sa ating trabaho ay 60 years old. Early retirement. Pero ang pinaka-maximum sa pagkakaanak ko ay 65 years old. Talaga, ayaw mo sa gusto, maliban na lang, kung may mga kumpanya na talaga gusto yung servisyo mo, pwede pa nilang i-accept. Pero talaga, ang ating batas, ang anak ko, 65 years old ang retirement. Pero sa paglilingkod sa para sa Diyos, ito po ay wala katapusan. Wala po itong retirement. He has the right to ask you for anything. Meron siyang karapatan na tayo ay sabihan. He has the right to ask you and send you anywhere. Pwede na tayong isubo o dalhin sa ibang lugar at any season of life. Ibig sabihin, kaya bata tayo, kaya tayo ay mga young people, kaya tayo ay matatanda, pag tayo ay tinawag ng Diyos, meron po siyang sinabi o hindi sa atin, tayo po ay susunod sa Kanya. Sa anumang season, at any season of life. Ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay wala sa edad o sa panahon. Dahil habang may buhay tayo at may lakas, patuloy pa din tayo tutugon at susunod sa Kanyang tawag. Naniniwala po ba kayo na walang higit pa sa fulfillment na ang Diyos ang nagplano? Masang-ayon po ba kayo doon? Na mas higit ang nararamdaman natin fulfillment kapag ang plano na ginagawa natin ay laging kasama. Ang Diyos palagi ang ating kasama sa anumang plano na ginagawa natin sa ating buhay. Kaysa po sa personal na fulfillment na tayong nagplano without involving God. Marami pong ganong tao na nagpaplano sila sa buhay nila. Thinking, matalino ko mayaman naman ako mapera ko, may influence ako, ilalapot ako. Kaya kong planuhin kung ano ako sa darating na bukas. Kaya kong iangat ang aking sarili para yung sa sarili ko lang, hindi niya ini-involve ang Panginoon. Pero ang sabi nga, iba yung nararamdaman natin fulfillment kung ang Diyos ay kasama natin sa ating pagpaplano. Anong nangyari kay Abraham sa pagsunod sa pagtawag sa kanya ng Diyos? Sa Genesis chapter 12 verse 2, sabi niya, paramihin ko ang iyong anak at apo. Gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpamana sa marami. Again, this is a reminder to those among who seek to a name, or to make a name for ourselves, rather than allowing God to do it for us. So, yun ang nga yung sinasabi ko kanina na ang tao, pinupursige niya, sinisikap niya na maging kilala siya, o maging
mataas ang maging estado niya sa buhay niya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Pero, hindi po nagiging maganda. Hindi po nagiging successful talaga. Pwede. Ngayon, successful ka, pero at the later part, at the end, makikita mo kung paano umala yung pagsisikap mo na ginawa sa maraming taon sa iyong buhay. Meron po, di ba, alam po natin, yung mga nasa gobyerno natin, ibigay lang po ako ng may example. Di ba, balitang-balita ngayon yung scam. Na-involve sila na Poles, ngayon, natin, tatlong senador lang. Ngayon, marami na talaga, haba-haba, ng listahan. So, makikita natin, sino ba itong mga tao ito? Dati, sila tinitingala natin, iniidolo natin sila. In such a way na nakikita natin, akala natin, maganda yung buhay nila na ipinakikita sa atin. They are good leaders. Dahil sila inahala, tapos na sila sa posisyon yun, dahil sila ay mahuhusay at mabubuting mga leaders. Pero, nang lumabas po yun, yung scam na yun, ano po kaya yung naramdaman sa totoo lang yung mga tao nito? Nagpapakita po sila sa television, parang wala lang, parang sasabihin nila, kaya nilang ipagtanggol, kaya nilang i-prove, na wala silang kasalanan. Pero, alam po ng sambayan ng Pilipino, na wala na ang integridad na kanilang inalagaan sa maraming panahon. Dahil unang-una po dito, kasama ba nila ang Diyos sa pagplano sa kanilang buhay? Yun po ang number one dito. Kaya ang fulfillment po ng isang tao ay hindi po yung nakikita sa kung ano ang estado mo sa buhay, o ba'y naging mayaman, o ba'y naging popular, o ba'y naging sikat. Ano ang iyong fulfillment sa kaharian ng Diyos? Dahil tayo po ay narito sa mundo ito, naglalakbay lang tayo. Ang higit na kapakipakinabang sa buhay natin habang tayo narito ay kung ano ang ginawa natin para sa kaharian ng Diyos. Hindi yung para sa sarili natin. In God's kingdom, yun ang status. Hindi natin kailangan hanapin yung ating status o yung kalalagayan natin. You earn it by being of service to others. Yun naman po talaga, di po ba? Ang isang Kristiyano ay kinakailangan gumawa, kinakailangan maglingkod sa ating kapwa. Ibalita natin sa kanila na ito ang misyon. Ito, pinagpapatuloy lang natin ang misyon na iniwan ng Diyos sa atin para talagang ang pangalan ng Panginoon ang siya natin mag-glorify, ang mabigyan natin ng kapulihan. At sa verse 3, sinabi ng Diyos ang ganito, ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kung ang kanyang kalooban o God's will ang nasa buhay natin there, hindi natin kailangan i-promote o i-protect ang ating mga sarili. God will do it for you and for me. Ang sabi sa unang Kronika 16, chapter 21, verse 22, di hinayaan ng Diyos na siya'y maging alipin. Mga hari ay binalaan, huwag silang alipinin. Sabi niya, huwag sasaktan o huwag sasaktan ang bayan kong hinirang. Ang mga propeta ko ay inyong galang. So, napakagandang pangako kung tayo po ay tutugon sa tawag ng ating Panginoon. Ang pangalawa po na puntos, Abraham has the ability to hear God's voice. Ano po ba ay meron tayong abilidad na ma-recognize o makilala
maalala natin, boses ng Diyos ang nangungusap sa atin. Kung babalik at ulit natin ang verse 1 ng Genesis chapter 12, ang sabi niya kay Abraham, lisanin mo iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kapag-anak, at pupunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Para kung napakahirap nun, kung yun po ay isa na yung sinabi kaya ng Diyos sa atin, at agad-agad kaya tayo sasagutan, yes, no? Di po ba? Pero sa panahon ng ating amang Abraham, or ninunong Abraham, siya po ay tumugon agad. Pero yun nga, siguro iisipin natin, sa panahon ni Abraham, walang mga scriptures pa. Wala pa ng Bible eh. Diba? Sa panahon kasi ngayon, may Bible na tayo na pwede buklatin, basahin natin, sisik natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. O kung ang talagang tumatawag sa atin ay talagang feeling o boses ng ating Panginoon. Meron din tayong mga nagbibigay ng guidance, kagaya ng ating pastor, o yung ating mga elder sa ating iglesia. Pero nung panahon yun, nung tinawag si Abraham ng Diyos, walang prophets around. O walang propeta nung mga oras na yun to say na, yan ay galing sa Diyos. Boses ka ng Diyos. Kung yan nga ba ay talagang totoong boses ng Diyos, yan nagsasabi sa kanya na iwan mo yung trabaho, ang iyong tahanan, iyong security. Diba? Lalo na sa isang taong kumagay, na siya, stable na siya sa kanyang buhay. Tapos ganon, ang kanyang maririnig na tawag mula sa ating Diyos. Subalit, ayon po sa kasaysayan, agad tumugon si Abraham because Abraham has developed a good relationship with God. Kung wala pong magandang relationship si Abraham sa Diyos, hindi siya tutugon. Hindi siya tutugon. Pero dahil meron nang na-develop, meron nang kumbagay nandyan sa kanyang puso ng magandang relasyon niya sa Diyos, kaya siya ay tutugon agad sa tawag ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang pag-build ng isang relationship, or building a relationship takes time, effort, sensitivity, and commitment. Maaari din humingi ng counsel or payo para i-confirm kung anong sinasabi ng Diyos. But then, ultimately, you must learn to hear from God for yourself. Kung ang bawat isa sa atin o tayo ay walang personal na relasyon sa ating Diyos, meron po kaya tayong kapasidad, ability, na marinig natin yung calling ng God sa atin? Hindi po. We must have a personal relationship, deep personal relationship sa ating Panginoon. Kapag po yun ay meron tayo, sigurado po, pag narinig niyo ang boses ng ating Panginoon, agad din kayong tutugon. Opo, Panginoon, ako po ay tutugon. Saan ba ninyo ko dalhin? Ako po ay pupunta. Kasi nandun yung relationship. Kagaya din po yan sa pamilya. Di po ba? Kung ang itinatag, ang ipinut up ng isang magulang, ng tatay, ng nanay, na relasyon sa kanyang mga anak ay malalim. Di po ba? Alam na alam natin, di ba? Pag sabi ng tatay, gawin mo yan, may pagtanggi ba ang anak? Kung may talagang deep relationship, hindi ba tatanggi? Di ba? So, yun ang kailangan natin sa Diyos. Kailangan natin ng malalim na relasyon natin sa Panginoon para marinig natin kung ano ang sinasabi niya sa atin. Nothing increases your confidence like knowing God has given you clear direction for your life. Ang pangatlo po, Abraham trusted God to fulfill His promise, come what may. Come what may. So, nandun po yung lubos na pagtitiwala ni Abraham sa Diyos.
para ma-fulfill yung promise. Kahit ano pa ang mangyari. Para bang, di ba may kasabihan nun, harangan man ng sibat, di ba? Harangan man ng sibat, ay tutuloy pa din. Hindi hadlang yung may sibat ay naiyaano sa iyo, iyaharap sa iyo para hindi matuloy. Pero, dahil ikaw ay nagtitiwala, come what may, magsusunod ka. Okay? Sa Hebrews 11, o sa Hebreo 11, chapter 9, sinabi ang ganito, dahil din sa kanyang pananampalataya, because of faith, dahil sa pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Mga tolda ay naging tirahan niya. Tirahan nila kanyang pamilya kasi kasama niya si Sarah, kasama niya yung kanyang anak, mga katulong, ay yung kanyang mga hayop. Pero, yun nga, kasi dayuhan sila dun sa lugar na yun, nagtayo muna sila ng tolda. At yung tolda ang kanilang naging tirahan. Sa mga unang gabi ni Abraham, marahil, naisip niya, marahil lang po, naisip niya, ano ba itong lugar na to? Ito ba yung lupang pangako na sinasabi ng Diyos? Sana, bumalik ka lang ako, mag-back out ka lang ako, bumalik ka lang ako sa bahay ko, masarap pa yung aking tulugan doon. Okay? So, bakit hindi mo ganon ang naging kaisipan ni Abraham? Dahil nandun nga po yung buong tiwala niya, yung trust niya, na yung mga pangako na sinabi sa kanya, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng confidence. At sa atin po, di po ba, pag tayo hindi po sa nagtitiwala, mas lalo nagiging strong yung kumpiyansa natin sa ating mga sarili. Alam natin na yung confidence natin ay naroon. So, bakit yung pong pagkakaroon naman natin ng confidence, hindi lagi ito nagdudulot ng kapanatagan. Di po ba? Kasi di ba, hindi po tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo yung mga mananampalataya, ay smooth sailing ang ating buhay. Hindi po. Diba? Maraming mga hindrances, maraming mga barriers, maraming mga sagabal dyan. At yun ibahagi ng pagsubok sa atin. So, hindi po tayo ay nasa side ng Panginoon, nandun yung ating trust, nandun yung ating commitment, hindi na tayo magsasuffer. So, nagdudulot din po ito ng mga trials, ng mga problema. Now, sabi nga dito, following a plan, you need a device. Nagaya tayo yung ating church. Ilang Sabado na nagplano para dito sa itong ecclesiastical year na to, lahat ng mga organizations ay nagplano sila. Tama po yun. Dapat po ay nagpa-plano talaga. Kasi hindi naman din po maganda, walang plano. Pero, dapat ang plano natin ay kaaktiba sa plano ng Diyos para sa atin. Dapat po laging priority na kasama po natin sa pagpaplano ang ating Diyos. So, following a plan, you didn't devise to a destination, you see in your mind, nakikita nyo lang sa mind ninyo, hindi nyo mind paliwanag, ano ba yun? Ang tawag po doon ay walking by faith. Tayo ay lumalakad sa dapong ating pupuntahan na hindi natin alam, ang tawag daw po doon ay walking by faith. Dahil pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin, yun ang nandito, pinangahawakan natin para tayo ay magpatuloy. God decides the plan. Sabi niya, nandito ka sa plan A or point A. Ngayon, nasabihin ko sa iyo, pumunta ka sa point B. Anong gagawin mo? Just trust me. Trust me. I got it all worked out. Magtiwala na tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating pagtitiwala. At ang sabi niyang pangako niya, nandiyan ako sa iyo. Trust me, I've got it all worked out. Pero kung tayo po'y magtitiwala, mawala, lalamig, lalabas, dapat po, maging consistent sa anuman itong problema o trials na sa atin nila. Sa pagwawakas po, mayroon akong isang kwento na nais kong ibahagi sa inyo.
ito pong kwentong to ay hindi chismis. Totoo po ito. Kasi yung pong seminar na ating dinalawa, kapakailan lang, ay maganda ko ng isang seminar, ay ito may binanggit ng aming speaker. Sabi niya, kung kayo ay magkukwento, dapat ang inyong kwento ay may kwenta. Para ito hindi maging business. Tandaan po natin yan ang kwento ay dapat may kwenta. Dahil kung ito ay walang kwenta, ito daw po ay business. Noong 1945, si Cliff Barrows, sino may nakilala kay Cliff Barrows? Oh, come on! Walang nakakakilala kay Cliff Barrows. Siguro sa kapanahonan ko yun. Sa kapanahonan ni Pastor. Kilala na si Cliff Barrows? Hindi rin! Okay. 1945, si Cliff Barrows at ang kanyang fiancé ay nagplanong magpakasal. Ngayon, problema nila ay pera. Nagagastos sa kanilang kasal. Meron na po sila nakahawak na pera during that time. At ito po ay hindi sapat. Sa siguro ay iisip nilang kasal. Pero yung po kanilang hawak na pera at that time, ito po yung kanilang pinagkasya. So, nangyari, ang kanilang pong kasal ay napakasimple lang. Okay? Simpleng kasal lang po. At nakabili naman po sila ng 2 ticket sa train, papunta sa isang siyudad, no? Isang city na may resort hotel para sa kanilang honeymoon. Pagdating nila sa lugar, napag-alaman nila na, sarado na yung hotel. Okay? So, just imagine po ninyo na sila po ay na-stranded sa isang city. No? Na-stranded sila sa isang lugar na ang pera lang nila ay kakaunti. With little money lang. So, wala silang choice at that time, kundi design ng lugar. Umalis na sila. At sa pagsakay nila, nalaman ng driver yung nangyari sa kanila. So, naghihipot sila. Nandun sila sa loob ng sakya. Nagpupwentuhan silang dalawa. Okay. So, narinig ng driver, nagkaroon ng simpatya yung driver sa kanila. So, ang ginawa ng driver, dinala sila sa isang grocery store na ang may-ari babae na kakilala ng driver. So, the newlyweds spent their first night in a room above the store. No, doon nila spend ko kanilang first night doon sa taas ng kwarto ng tindahan. The next day, nakulitigan o narinig ng babae na tumutugtog si Cliff ng mga Christian songs gamit ang kanyang trombone. Natuwa siya kasi Christian yung babae. Ito din naman si Cliff at saka yung kanyang napangasawa. Christian din naman sila. So yun nga, tumutugtog si Cliff Barrows ng mga Christian songs at narinig nitong babae. So ang ginawa nitong babae na natuwa siya, nag-arrange siya ng isang bahay ng kanyang best friend upang doon na itong mag-asawa ay mag-spend the rest of their honeymoon. So makalipas ng ilang araw, inimbitahan ng host, o yung nangangalaga ng bahay, ang mag-asawa na umattend ng youth rally where a young evangelist was speaking. Okay.